Hallelujah. Itaas mga mo kamay, may mahal tapoy magkaisang manalangin sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus. Sa oras to mahal na Panginoon, hallelujah, sa pangnadalangin niyong hinirang, Holy Propeta, sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na Pastor, Wildy Salmeda, sa aking pagdadala ng balang mensahe, ikaw Diyos magbigay sa akin ng karunungan at maglangis sa ganang aking mga gagawa malapinoon. Hallelujah, buksan mo malapin paunawang bawat isang narito. Hipuin mo Diyos ang kanilang mga puso, ipaunawa mo sa kalaibang kaligtasan at yung dakilang pangalan aking sinasaway na magawa ng kaaway, demonyo ng hadlang at paglangan lumaya sa magalgitan in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Unang-una, ang pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, ay sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesu Kristo lamang. And we give double respect and honor to the man of God, our beloved and holy evangelist pastor, Wildy Estrada Almeida, and we cherish the blessed memories and teachings of our beloved and assistant pastor, Linus Almeida. Sa inyo lahat, minamahal mga kapatiran, to our beloved viewers, magandang gabi na po sa lahat. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Buksan po natin ang ating po mga Biblia, minamahal. Hallelujah. Dito po sa Matthew, chapter 25, verses 30, 41, and 46. It is about the eternal state of the unrighteous and of the righteous. Ati pong buksan, minamahal. At pakinggan po natin ang mainam. 25 ng Matthew, verses 30, 41, and 46. Dito sa sulat ng Ebanghelyo ayon kay Mateo, kabanatay 25, 30, 41 at 46. Nasabi po rito, at ang aliping walang kabuluhan ay inyong itapon sa kadiliman sa labas. Diyan na nga ang pagtangis at pagngangalit ng mga ngipin. 41. Kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at kanyang mga anghel. 46. At ang mga ito'y nangapaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Dadapwat ang matuwid ay sa walang hanggang buhay. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. So sabi po dito, and cast ye the unprofitable servant into outer darkness, there shall be weeping and gnashing of teeth. Then shall he say also unto them on the left hand, depart from me, ye cursed, into everlasting fire, prepared for the devil and his angels. Sa 46, and these shall go away into everlasting punishment. Everybody say, praise the Lord. So, pag tayo po'y naglilingkod sa Diyos, minamahal, tapos wala pong impyerno, walang langit, wala pong mawala sa atin. Amen. Pag ikaw hindi naglingkod sa Diyos, mayroon palang impyerno, mayroon palang langit. So malaking kalugihan po yan. Wala na pong, sabi nga, sa huli ang pagsisisi. Amen. So kailangan ng mga tao ngayon, minamahal, ang manigoro. Bago lang kanina, mayroon tayong na-receive na message from Mindanao. So, aywan ko kung bakit hanggang Mindanao, minamahal, sa atin lumalapit. So, mayroon pong mataas ang ranggo sa kilosang komunista, minamahal, na
gusto magbagong buhay. No? So, dito po pinasa sa atin, minamahal, para matulungan. So, pag tayo naman minamahal ay talagang mayroong magawa, bakit hindi natin tulungan yung gusto magbagong buhay? Amen. Yung mga napagod na, no? Napagod na sa gera, napagod na sa patayan. No? Hindi na nila alam, mali pala yung pinasok nila. Hindi nila inakala yun, minamahal. Akala nila tama yung kanilang pinasok. Ngayon na-realize niya, mali pala. Nasabi ng Proverbs 14:12, there's a way which seems right unto a man, but the end thereof are the ways of death. May daan na tila matuwid, pero ang dulo pala kamatayan. Amen. Ating pong basahin. Dito sa mga kawikaan ng Kabanatay 14, ang talata po ay 12, sabi po rito, may daan tila matuwid sa isang tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kamatayan. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, hindi naman papasok yung mga estudyante na yan, yung mga aktivista na yan, na iwanan yung kanilang pag-aaral, yung ambisyon sa kanilang buhay, kung hindi sila naniniwala na maganda yung pinasok nila. No? Pero, ayun, yung iba, hindi na nakapag-surrender, namatay sa gera, o pinatay ng kapwa nila kasama. Yung iba, nagkasakit, namatay sa bundok. Mapalad yung nakapagbalik loob sa Diyos. Yung mga iba na sumurrender, pero hindi pa nila alam kung anong dulo ng kanilang desisyon. Pero yung iba naman, naniguro talaga sila. No? Katulad itong tinawag sa akin, at chinat sa akin, minamahal. Siya ay tumanggap ng bautismo. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. So, mataas po yung kanyang ranggo sa Mindanao, minamahal. So, tinago muna yung kanyang pangalan dahil kilalang kilala siya doon. So, lumapit sa ating banal na gawain doon. Siya ay nagbabautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. So, sana yun yung maisip ng lahat, hindi lang po sa mga NPA, minamahal. Pati ang ating mga kasundaluhan, no? Mga opisyal ng ating pamalaan. Wala nang ibang solusyon eh. Sabi nga ng Malapinon, for without me can do nothing. Sinubukan na lahat. Nag-elect na tayo ng pinakamatalino. Nag-elect na tayo ng pinakabobo, ganun pa rin. Wala pa rin nangyari, minamahal. So, tama ang sinabi ng Malapinon, kahit anong gawin ng tao, pag wala ang Diyos, minamahal, wala talagang mangyayari. Amen. So, paano mo malaman na ang dulo pala nung pinasukan mo ay kapahamakan? No? Ako, mabuti ako dahil ang desisyon ko, nung iniwanan ko pag-aaral ko, iniwanan ko ang ambisyon ko, hindi kapahamakan ang dulo, langit, buhay na walang hanggan. Amen. Dito ko nakita yung pagkilos ng presensya ng mahal na Panginoon. Dito ko nakilala ang tunay na pastor ng Diyos. Nung pagpasok namin sa kampo ng Abu Sayyaf, talagang walang magawa ang mga puspos ng demonyo laban sa man of God. Hindi po nagmamakaawa ang mahal na pastor doon. Nirebuke sila lahat doon. Sabi pa nga ng mahal na pastor, shoot me now. Yung isang commander, talagang naprovoke, binaril ang mahal na pastor. Pero hindi umubra yung kanyang armas, hindi pumutok. Kinalabit sa itaas, pumuputok sa katawan ng mahal na pastor, hindi. Ginamitan ng pistola, pumutok sa itaas, sa katawan ng mahal na pastor, hindi pumuputok. So anong sabi ng mga Abu Sayyaf? Itong mga tao na to ay mga anting-antingan. May mga agimat. Sa pelikula yan lang yata yung mga anting-anting na yan. May naman. Yung mga agimat na yan. Pelikula lang yan.
Ang totoong kapangyarihan, wala sa anting-anting. Amen. Nagmula sa langit. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. Noong nagkursada ang Jesus Miracle Crusade sa dako po ng Cebu, that was 1991, ilang anting-anting kayo yung sinunog namin. Lahat ng mga anting-anting na yon ay kinuha namin sa katawan ng mga tao na may mga sakit. May anting-anting sila, may mga sakit sila. Oo. So bago bautismuhan, baka mayroon kayong mga anting-anting. Tapos pinakita. May parang triangle na may mata sa gitna, may batong puti, may bala, mayroong pinutos ng parang pula, may mga Latin. O lahat na yun. Halos kalahating sako sa dami pa namang sinurinder na anting-anting. Ako ang taga-sunog. Oh. Wala namang power. Putok-putok lang sila kasi may mga bala eh. Pumuputok-putok. Oh. After nung sila sumuko sa Malapinom, sinurinder yung ilang anting-anting, sila nagbabautismo. Sila mismo nagsabi, gumaling ang kanilang karamdaman. Nagbago ang kanilang mga buhay. So, ito yung solusyon, minamahal. So, pasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Malaki pong karangalan yan. So, yan po ay bunga ng prayer, pag-aayuno ng man of God, ng ating kagalang-galang at minamahal na pastor, Weldy Estrada Almeida. Imagine, mga komandir ng NPA nagtitiwala sa atin. Mga general ng armed forces sa atin nagtitiwala. Sa pulis. So, kung lahat sila mamulat, pati ang ating mga kababayan, wala nang problema. Amen. Ang yabang kasi ng tao eh. Naging scholar lang ng bayan, akala mo sa sarili, Diyos na sila. Ganun pala yun yung offer ni Satanas, di ba? Maging matalino kayo katulad sa Diyos. So, yan yung nangyayari ngayon, minamahal, yung mga matatalino na sinasabi, nagiging mangmang tuloy. Psalms 53:1, pag hindi ka naniniwala sa Diyos, kahit sa puso lang hindi mo pa tinuturo yan, sa puso mo pa lang, isang mangmang ka na. Buti nga, mangmang ang translation sa Tagalog. Sa Bisaya is buang eh. Ano yung buang? Baliw. Tama naman yung sa English. The fool hath said in his heart, there is no God. Corrupt are they. Oh, tingnan mo. Sila pa yung magsasabing, ang gobyerno corrupt. Ang ganito, corrupt. Number one palang corrupt, yung mga taong hindi naniniwala sa Diyos. Yung mga komunista, number one palang corrupt. Yung komunista, pag sabi nga ni Mala Pastor, pag maniwala ka sa ideolohiyang komunismo, you are now demon-possessed. Oh, si Mala Pastor mismo nagsabi niyan. Pag maniwala ka sa ideolohiyang komunismo, demon-possessed ka na. So, mas sigit pa sa corrupt yun. Demon-possessed eh. Nakakatakot yun. Once ng isang tao, demon-possessed, hindi na niya kilala yung kanyang magulang, kaya na niyang patayin, wala na siyang respeto sa kanyang magulang, wala na sa pag-ibig sa kanyang pamilya, sa kapwa, galit sa sarili, galit kahit sino. Walang tiwala kahit sino. Oh. Basahin po natin. Psalms 53:1. Dito sa mga awit 53:1, sabi po rito, ang mangmang ay nagsabi sa puso niya, walang Diyos. Nangapahamak sila at nagsagawa ng kasuklam-suklam na kasamaan. Walang gumawa ng mabuti. Everybody say, praise the Lord. O, tingnan mo yan. Ang mangmang ay nagsasabi sa puso niya, walang Diyos. So ako hindi ko niniwala na yung University of the Philippines, matatalino lahat yung pumapasok dyan. Siguro nung high school pa sila, matalino sila. Kasi pumasa sila sa OPCAT.
yung college admission test. No? Hindi ka basta-basta makapasa dyan. Kaya lang, nung nag-aral na sila doon, at naturuan na sila ng ideolohiyang walang Diyos, ay nagiging bobo na sila lahat. Naging mangmang na sila. I-imagine mo naman yung nandoon ka na sa bundok, nagpasampasan ka na ng Armalite. Oh? Tapos, kahuli-hulihan pala, magsisi ka rin. Oh? Magsisi ka rin. Okay lang kung hindi susuko. Okay lang kung hindi magsisi. Hanggang kamatayan talaga. Ibig sabihin, hindi sila nagkamali. Pero hindi. Nagsisi sila. Hindi lang sila makalabas-labas. Hindi lang sila basta-basta makaalis. Pinapatay sila, minamahal. O takot sila. Kasi hindi ka naman pwedeng tanggapin sa NPA na hindi ka papatay. Yan yung pinaka-entrance. Kailangan kang pumatay bago ka matanggap. Pag hindi ka papatay, ikaw ang papatayin. So, sabi nga yung mga kausap ko, hindi daw yun ang akala nila, minamahal. O sabi nga ng Bible, may daan na tila matuwid. Amen. Katulad din ng mga reliyon yan. Hindi naman papasok yung mga tao dyan sa reliyon na yan na ang akala nila hindi matuwid. Ang kanilang paniwala talaga matuwid. Yan yung daan papuntang langit. Pero nakita nila walang pagbabago. Hindi gumagaling ang kanilang karamdaman. Walang katugunan ang kanilang panalangin. At napanood yung ating programa sa telebisyon. Hinanap ang ating banal na gawain. Dito nila sumpungan. Binago ang buhay nila. Dininig ang kanilang panalangin. Gumaling ang kanilang makaramdaman. Amen. So, may mga prueba. May mga ebidensya. Signs, wonders, and miracles. Ang Diyos mismo ang nagpapatotoo sa atin, minamahal. No, hindi na kailangan makipagdebate ka. Hindi na kailangan na ipursigi mo sarili mo na ikaw na sa katotohanan. Diyos na mismo ang nagpapahayag. Yung hindi magawa ng tao, kahit si Satanas hindi magawa, ginawa ng Diyos sa buhay natin. Amen. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan yung tanong ko sa kasama kong profesor na nagdala sa akin sa UP, sa Los Baños. Dahil iningganyo nga nila ako na manatili doon sa ministry na yon, Trinitarian, born again. Sabi ko, doon sa Jesus Miracle Crusade, may himala doon. Mayroon silang fasting doon. Mayroon silang sumusunod sila sa kabanalan. O ano sabi ng mga profesor sa UP? Di-integrate natin. Kung ano yung nakikita mo doon, i-integrate natin dito. Magkaroon tayo ng fasting. Ituro din natin ng kabanalan. Sabi ko, doon ako gumaling eh. Bigla namang sinabi, ang demonyo daw nagpapagaling. O sabi ko, sige. 50-50 tayo dyan. Pero yung pagbabago ng buhay ng tao, sa Jesus Miracle Crusade, mga commander ng NPA, pumapatay ng tao. Ngayon, Bible na ang dala. Mga bakla nagbago, mga tumboy nagbago, mga drug addict nagbago, mga hold-upper, mga rapist, mga kriminal nagbago. Gawa ba ni Satanas yan? Yung professor na kausap ko, ang tagal mag-isip. Wala talaga siyang maisip, sabi niya, Diyos lang ang makakagawa. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ng ating mahal na Panginoon, may na mahal. So, napatunayan natin na nandito tayo sa totoong gawain ng mahal na Panginoon. Amen. No? Dumaan yung pandemic, tayo lang ang tumayo sa pananampalataya. Inuusig pa tayo ng ibang sekta. Na mga kulto daw, dahil bakit daw
bakit daw hindi mo pa bakuna? Hinusgahan pa tayo, hindi naman natin sila, ha? Hindi naman natin sila pinipigilan kung gusto nila. Amen. Mayroon ka namang kalayaan. Bakit kung tatayo ka sa pananampalataya, kulto ka? Oo. Ngayon, tuwang-tuwa sila, dahil may bakuna sila. May monkeypox na naman ngayon. May bakuna na naman. Another ano na naman yung pinopromote nila na monkeypox. O yung parang chickenpox. Oh. Parang chickenpox. Monkey. Parang mga bulutong-bulutong. Baka sa sunod naman yan, crocodile fox, ano naman. Talagang pinagpapraktisan talaga ang tao. Kahit ano na lang ituturok mo dyan. Salamat sa Malapino, napalaya tayo dyan. Amen. Actually, kung wala tayo sa Jesus Miracle Crusade, kahit wala pa yung mga virus na yan, talaga namang laman tayo ng hospital. Amen. O, di ba? Patutuon ng mga kapatiran. O, nung wala pa sa Jesus Miracle Crusade, yung kanilang sahod, kulang pa. Kulang talaga kahit may million ka pa eh. Once na magkasakit ka, pagdating mo sa hospital, wala pang isang linggo, milyon na ang babayaran mo. Resitahan ka ng gamot. Ngayon, hanapin mo, hindi mo mahanap. Pagbalik mo sa hospital, may gamot ka na ba? Wala, dok wala ko mahanap eh. Mayroon ako dyan. Sana sinabi na kagad, mayroon ako dyan. Dyan ka na bumili. Pahanapin ka pa sa labas. Tapos, kailangan madalian. Di ba si Brother Tony, ganun? Oh. Kailangan madalian. Punta na kahit saan-saan. Naghanap. Wala talaga, hindi available. Tapos pagbalik, wala dok O mayroon ako sa sasakyan. Wala ka na magawa. Di magkano? Kahit magkano pa. Basta iturok. Ipainom. Pagkatapos nun, anatin na naman. Wala pa yatang isang linggo ba yun? Umabot na ng 600,000 yung bill. Tapos nung wala na talaga, wala na, doon pa sabi, sige, kayo na magtanggal sa kanyang tubo. Kasi tinubuhan siya. Ilang bisis na kinagat ni Brother Tony yun? Kinagat na putol? Hindi naman sinabi tanggalin. Wala namang sinabing tanggalin natin kasi ayaw magpatubo. Kasi ibig sabihin malakas. Tinubuhan ka tapos maputol mo yung tubo, kinagat mo. Ibig sabihin malakas yung tao. Amen. Dinugtong uli. Lagayan lang ng tape para makapasok yung hangin. Kinagat uli. 3 beses yata kinagat. Nung tinanggal na, para siyang kumatos, dinala doon sa kwarto, sa room, tapos araw-araw sila pinapirma. Kasi para hindi ma-filean ng kaso, dahil hindi na nga inaalis kaso. Hindi na nila, parang inantay na lang, killing me softly. parang inabangan nilang kailan matigok. Habang binabantayan nila, nagulat sila, bigla silang ginising ni Brother Tony. Labas na tayo. Akala na kanyang asawa na naginip. O si Brother Tony nga nakagising. Labas na tayo. Yung asawa naman niya nataranta, tatakbo doon sa nurse. Ang ginawa naman ng nurse, ginapos. Dahil hindi sila pwedeng makalabas dahil 600,000 yung bayaran. Kuminsan, akala mo ginagamot ka, pera lang pala minamahal. Amen. So hindi po tayo makapagsabi ng ganyan kung wala tayong karanasan. Everybody say, praise the Lord. Subukan mo pumasok sa ospital na sabihin mo wala kang pangbayad kung tatanggapin ka ba dyan. Tumawa si Doc. Palakpakan natin mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. So, pag wala ka ng pera, lapit ka sa Jesus Miracle Crusade. Welcome ka.
At paglabas mo, magaling ka na. Amen. Oh, ang tao lang kasi ayaw eh. Ha? Kasi ayaw maiwanan yung relihiyon. Bakit? Makaligtas ba sa iyo ng relihiyon na yan? Relasyon ang makapagligtas sa atin. Amen. Sabi nga ng mahal na Panginoon, nagpupuri sila sa akin, pero ang puso nila wala sa akin. O, di ba? May relihiyon sila, pero ang puso nila wala sa Diyos. Nandiyan pa, lasinggero pa rin, drug addict pa rin. O, di ba? O. Magnanakaw pa rin. So sabi dito, minamahal, sa Revelation chapter 20, verse 10, and the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Ating pong basahin. Dito sa Apokalipsis, sa Kabanatay 20, talata po ay Gs, sabi rito, at ang diablo na dumaya sa kanila ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy at asupre, na kinaroroonan din naman ng hayop at ng bulaang propeta. At sila'y pinahirapan araw at gabi, magpakailan-kailan paman. Amen. Tingnan mo yan. Araw at gabi. Shall be tormented day and night forever and ever. Kung init ang panahon, minamahal, parang hindi mo kaya. Mabuti na lang paggabi, malamig-lamig. Doon sa impyerno, araw at gabi mainit. Asopre. Amen. Di ba yung sulfur, yan yung asopre? Oo. Nakakita na ba kayo ng sulfur? Doon nung napunta ko ng UP, pumunta kami ng Mount Makiling. Doon sa Mount Makiling, mayroon doong kumukulo na bukal. Kumukulo. Spring. No? Hot spring. Kumukulo. Umuusok. Doon sa Mount Makiling. So, nagdala kami ng saging, yung hilaw na saging at saka itlog. Nilagay namin doon. Naluto. Ilang minuto lang, luto na. Pero ang pinagtataka namin, mayroong mga shrimps doon na lumalangoy, hindi naluto. Buhay. Mga shrimps. Sabi ko, tingnan mo yan. Badadan. Sabi ko, o nga no. Parang impyerno, no? Sabi, impyerno daw yung uod, hindi na mamatay. Doon, shrimp talaga, pero pula ang kulay. Akala mo luto, pero lumalangoy, buhay. Kumukulo yung tubig. Lagyan mo ng saging, hilaw. Maya-maya, luto na. Lagyan mo ng itlog, luto na. Lagyan mo ng kamote, luto na. Pero yung shrimp, kasing laki ng mga daliri, naglalangoy-langoy doon, buhay. Hindi siguro pangkaraniwang shrimp yun. Ito to yung sinabi ng Bible. Amen. Oh. Asopre. Ibig sabihin, yung bulkan pa na yan, parang bunganga pala ng impyerno yan. Oh, tingnan mo. So tama yung sinabi ng Bible na yung mayaman na nandun sa impyerno, tumingala siya. Pag tingala niya, nandoon si Lazarus sa langit. So ang impyerno pala nasa baba. Amen. Everybody say praise the Lord. At sabi ng Bible, ang impyerno na yan ay inihanda sa mga diablo and his angels. Ibig sabihin, si Satanas. Prepared for the devil, ang tinutukoy dito si Satanas, and his angels. Yung mga anghel na kumampi sa kanya. Para sa kanya talaga yan. Kay Satanas at sa mga anghel. Pero, nang damay si Satanas at mga anghel niya, yung mga demonyo, may mga tao din mapunta doon, yung mga nadamay, naniwala sa diablo. Amen. O ano sabi ni Satanas? Hindi kayo mamamatay. Maging matalino kayo. Katulad sa Diyos. So, yung katalinuhan, yung yung inoffer. Hindi na kontento si una kasing
tinukso si Eva eh. Si Eva at saka si Adan, na ang kanilang alam lang yung mabuti. Gusto pa nilang alamin yung masama. Di ba? Yan yung nangyari sa eskwelahan, sa UP. Sobra sila liberated, di ba? Pinag-aralan nila yung about communism. Oh. Kumbaga lahat, pinag-aralan, mabutit masama. Pinag-aralan nila. Ang problema, ang pinili nila yung masama. Hindi nila pinili yung mabuti. Yung kaibigan kong taga-UP, sabi niya, alam mo sa UP, Brad, dalawa lang mapuntahan ng mga matatalinong estudyante doon. Pag-graduate. O kung hindi man makagraduate. Basta pag mag-aral ka sa UP, dalawa lang ang pupuntahan mo. Sabi ko, ano sir? Ang katalinuhan mo ay gamitin sa kabutihan? O ang katalinuhan mo ay gamitin sa kasamaan? Yun lang. So ano yung ibig sabihin noon? Yung mga naliligaw ng landas, ang kanilang katilinuhan, ginamit sa kasamaan. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, hindi lang komunista po yung tinutukoy natin. Halimbawa, nag-graduate ka. Top-notcher ka bilang abogado. Tapos, first placer ka. Oh, sa bar exam. Eh, may mag-offer sa'yo. 100,000 a month. Talagang tanggapin mo, sindikato pala. Ikaw pala ay magiging abogado sa isang korporasyon na ang trabaho, sindikato. O di, upiran ka talaga ng baka 500,000 pang sahod mo. O, 1 million pa. So ang kaso naman na protektahan mo, yung mga kaso ng sindikatong negosyo. Halimbawa, drug lords ang mag-hire sa'yo. Hindi mo alam, drug lords pala. O. So, napunta ka sa kasamaan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Yung iba naman, pumapasok sa mga fraternity. Tapos, ayun, namatay sa hising. So, marami talaga pag hindi ka talaga mag-ingat. So, para makasiguro ka, sa Diyos ka na lang lumapit. Amen. Dadagdagan pa yung katalinuhan mo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Sabi po dito sa Revelation chapter 20, verses 14 to 15, ating pong pakinggan. Dito sa 14:15 ng Apokalipsis 20, sabi po rito, at ang kamatayan at ang Hades ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Ito ang ikalawang kamatayan. Sa mga tuwid ay ang dagat-dagatang apoy. At kung ang sino man ay hindi masumpungan nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Everybody say, praise the Lord. And death and hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kung ang pangalan mo ay wala sa aklat ng buhay, itatapon ka sa dagat-dagatang apoy. Amen. Everybody say, praise the Lord. Isang malakas at matunog na palakpak sa ating mahal na Panginoon, minamahal. So, saan naman pupunta yung mga naglilingkod sa Diyos? Katulad sa atin. No? Masarap na sana matulog ngayon, pero nandito tayo, nagsakripisyo. Amen. Minsan, babagsak pa yung malakas na ulan. Ewan ko lang kung bakit nung inumpisahan natin ng gabi na ulan na naman ng ulan palagi. Nung hindi pa tayo naglipat ng oras, walang ulan pa. Ngayon, gabi-gabi na lang tayo inuulan. So, blessing pa rin yan, minamahal. So, saan tayo pupunta? Sabi dito sa John 3:15, ating pong basahin. Dito sa Ebanghelyo ni Juan, ang kabanatay 3, ang talata ay 15. Sabi po rito. Ganito po nasusulat.
upang ang sinumang sumampalataya ay magkaroon sa kanya ng buhay na walang hanggan. Whosoever believeth in him should not perish but have eternal life. Amen. So, sa ating paglilingkod sa Malapinon, minamahal, hindi pa tayo nakapunta sa langit, pero itong ating naranasan ngayon, parang langit na rin. Amen? Oh, nawala yung sakit mo na cancer. Ha? Nawala yung sakit mo na pneumonia. Dati lasinggero ka, nagbagong buhay mo. Magulong tahanan. Sabi nga nang nagpatuto kanina, oh, pag maghiwalay daw sila, pinadesisyon yung mga anak, saan kayo sasama? Sabi ng mga anak, kay mama. Zero ay yung papa. Doon sa mama, sasama lahat. Yung iba namang mga papa, sige, doon kayo sama. Kasi wala nang disturbo sa akin, mag-inuman 24 hours. Tuwang-tuwa naman. Na walang, pag mayroon sigurong, mayroon, halimbawa sa 10, mayroong isang, kay papa ako, baka kurutin pa. Doon ka na kay mama mo. Disturbo ka lang sa akin. Pero mahal na Pinoy, mabait. Hindi natuloy yung hiwalayan nila. Amen. Sumama siya sa gawain. Pagsama niya sa gawain, ayun, naramdaman niya ang presensya ng Diyos. Nawala pala doon sa reliyon niya. Kasi makipaghiwalay siya dahil ayaw niyang iwanan yung relihiyon niya. Yun ang paniwala niya, yung relihiyon niya, tama. So, gusto niya, pag magpatuloy ka dyan, hiwalay na tayo. Pero wala namang pagbabagong buhay niya. Wala namang kagalingan ng sakit niya. Nung dumalo, nagpakumbaba din. Ayun, hinipo siya ng mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, minamahal. Sabi ng Revelation John chapter 14, verses 2 to 3. So, huwag po tayong mag-alala, minamahal. Halimbawa dito sa lupa, hindi man tayo nakapagpatayo ng mga mansions. Katulad ng ginawa ng ibang mga sekta at relihiyon. Nagkontesan sila sa pinakamagandang mga templo, mga arena, mga ano pa yan, mga gymnasium, mga Guinness Book of Records. Wala yung Guinness Book of Records na yan. Yung Book of Life ang importante. Amen. Nasulat ka man dyan sa Guinness Book of Record, wala naman sa records heaven yung pangalan mo, wala din. Everybody say, praise the Lord. Daming nasulat dyan Yung mga nakasulat, pinakamalaking upuan, ano dyan? Pinakamahabang kainan. Nandiyan sa Guinness Book of Record. Ano bang mayroon doon? Ang importante, nasa Book of Life yung buhay, yung ating pangalan, hindi sa Guinness Book of Records. Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Ating pong basahin. Dito sa Ebanghelyo ni Juan, Kabanata 14, ang talata 2 at 3, sabi rito, at sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo sa dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. So, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. Kung saan ako, doon din kayo. Amen. Amen. Everybody say, praise the Lord. So may relihiyon, minamahal na, hindi na daw,
yung langit daw ay limited lang. So, sila daw ay, yung relihiyon na to, minamahal, hindi po sila naniniwala sa impyerno. So, ang impyerno sa kanila, yung sementeryo. Yun ang impyerno sa kanila. Pag hindi ka kasama sa buhayin muli, manatili ka doon sa sementeryo, hindi ka nabuhay, ibig sabihin, yun yung pinaka-impyerno nila. Ibig sabihin, para kang natulog na walang kagising-gising. Di wala din. Wala ka namang naramdaman na sakit. Kasi hindi ka nakagising. Para kang tulog na walang katapusang tulog. Yun yung kanilang paliwanag. Sabi ng Bible sa impyerno, sa dagat-dagatang apoy, nandoon yung pagsisisi. Pagtangis, gnashing of teeth, yung parang talagang hindi basta-bastang pagsisisi. Yung uod hindi na mamatay. Amen. At yung impyerno na yon ay inihanda kay Satanas at sa kanyang mga demonyo. Bakit si Satanas nasa sementeryo ba? Ilibing ba si Satanas? Espiritu yan eh. Pwede ba si Satanas ilibing? Pwede ba sa mga demonyo ilibing? Espiritu yan. Amen. Everybody say, praise the Lord. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. May na mahal. Oh? So, ang kanilang paniniwala, limited lang daw sa langit. So, nung nag-umpisa yung kanilang relihiyon, ang target nila hanggang doon lang. 144,000 sa Revelation. Yun lang daw sa langit, 144,000. Sumubra sila ng 144,000. Mayroon silang prediction, babalik na lumalapin noon. Nung una, 1925. Tapos, di bumalik. Na-postpone. Nag-predict uli. Hanggang 1975. Nag-predict naman, babalik daw, 1975. Wala din. Dumami sila ng dumami. So sabi nila, yung 144,000, yung mga pinili lang yon, tapos yung sobra, dito na daw sa mundo. Maiwan. So pagdating doon ng panahon, sila na daw mabuhay dito, tingin-tingin na sila, sabi yung mansion, yung bahay ni Doc, ako nang titira dyan. Di ba? Kasi pagdating ng panahon, mga matay na lahat yan. So, titingin na sila ng mga magagandang mga bahay. Akong titira dyan. Hindi nila alam, sabi ng Biblia, gugunawin ang mundo. Amen. Ito yung magiging impyerno. Everybody say, praise the Lord. At pinatunayan ng mga scientists yan. Sabi ng mga scientists, ang mundo ay magiging dead planet. Katulad ng Venus, Mercury. Mga theory lang ng mga scientists yan Yung Venus, yung mga Mercury, ganyan, mga planeta na yan. Dati daw ay mayroon daw nakatira yan. Tapos ngayon ay hindi nakatira. Masusunog ka na sa init. So, ganun daw mangyayari ng mundo. Tama naman sila. Dahil sabi ng mga Lapinon, magkaroon ng bagong langit at bagong lupa. Amen. Pag mayroong bagong langit, ibig sabihin, at bagong lupa, itong earth na tinitirahan natin, ay magiging luma na to. Tama yung sinabi ng mga scientists. By 1950, namumblima na sila dahil ang kanilang calculation, pagdating ng 2030, 2050, pag-start sa 2030, grabe na daw init ng panahon na yan. Grabe ng init. Pagdating ng 2050, wala na talaga daw, hindi na kaya. So, nag-offer na sila, punta na daw sa Mars yung iba, mag-evacuate na sa Mars. Kasi hindi naman sila naniniwala kasi sa langit. Hindi sila naniniwala sa Diyos. So, ang gagawin nila, hanggang makaya sa kanilang isip, mag-transfer ng planeta. Ayun lang ang kanilang alam. Tayo minimal, hindi ganon. Revelation chapter 21 verses 1 to 7. And I saw a new heaven and a new earth.
For the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Wala nang dagat, no? And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. And God himself shall be with them, and be their God. And God shall wipe away all tears from their eyes. So wala nang iyak. Hindi wala nang iiyak. And there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain. So wala ka nang maramdamang sakit. For the former things are passed away. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. 7, he that overcometh shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Everybody say, praise the Lord. Napakalinaw, no? Na mayroong bagong langit at bagong lupa. At ang Diyos ng panahon na yan, minamahal, nakikilalanin ng tao, ay iisa lang, si Kristo. Amen. Oo. Bakit ko sinabi si Kristo? Nakita ni John D. Villalobin, nakaupo sa trono. Yung Father, Spirit yun, hindi nakikita. So, yung nasa trono, nakita. Siya ang Alpha at Omega. Siya yung sinabi ng Revelation chapter 1, ako ay nabuhay, ako ay namatay, at ngayon ako ay nabuhay. Siya yung Almighty God. So, siya yung Diyos na lumalang ng langit at lupa, na bumaba sa lupa, nagkatawang tao. Amen. At ngayon, minamahal, ay mayroon na siyang katawan, yung glorious body, yung katawan ni Kristo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Everybody say, praise the Lord. So sabi ng malapin, if you do not believe that I am He, He shall die in your sins. Pag hindi kayo maniwala na ako ay Diyos, ako ang Ama, ako ang lumalang sa lahat ng bagay sa buong universo, mamatay kayo sa inyong kasalanan. So yan yung kasalanan pala yung hindi pagpaniwala na si Kristo ay Diyos. Amen. Amen. Kasalanan yun. Tingnan mo yung mga nagtuturo na tao lang si Kristo, walang pagbabago. Nanatili sila sa kasalanan. Yung nagtuturo naman na sa 3 persona ang Diyos, wala pa rin pagbabago, nanatili sila sa kasalanan. Kasi mali yung kanilang turo. So kung mali, kasalanan. Amen. Amen. Oh, napakalinaw yung sinabi niya sa John 2:19. Destroy this temple and in 3 days I will raise it up. Huling talata po yan, minamahal. Sa John chapter 2 verse 19, 20, and 21. Dito sa Ebanghelyo ayon kay Juan, Kabanata 2, ang talata 19 hanggang 21, ganito pong nasusulat. Sumagot si Jesus at kanyang sinabi, Igiba ninyo ang templong ito at aking itatayo sa 3 araw. Sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtayo ng templong ito at itatayo mo sa 3 araw? Datapwat sinalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yung pala yung katawan niya ang tinutukoy na itatayo niya sa 3 araw. Oh. Kung si Kristo, tao lang, paano niya buhayin ang sarili niya? Amen. At malinaw po yung sinabi ng Bible, ang anak ay binuhay ng Ama. Amen. So hindi po sinabi diyan na ang anak ay binuhay ng anak.
Hindi po pwedeng buhayin ng anak ang kanyang sarili kung hindi siya ama. Amen. Hindi po pwedeng buhayin ng tao ang kanyang sarili. So ang bumuhay sa tao ay ang Diyos na nanahan sa katawang tao ni Kristo. Amen. Dahil ang Diyos na lumalang ng langit at lupa ay nagkatawang tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. So yun po yung dapat paniwalaan nila. At pagsisihan nila yung maling aral, tanggapin nilang malapinoon bilang Panginoon, Diyos at Hari ng kanilang buhay, at tanggapin nila ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Pag hindi nila tanggapin ang bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, walang kapatawaran sa kasalanan, hindi mahugasan ang kanilang kasalanan, hindi nila matanggap ang kaloob ng Espiritu Santo, wala silang kapangyarihan labanan si Satanas. Kasi yung gift of the Spirit, nandiyon yung gift of power, gift of healing, gift of miracles, gift of prophecy. 9 gifts po yan. Iba po yung 9 fruits. O, pag nananahan ng Espiritu ng Diyos sa'yo, nanahan ng Espiritu ni Kristo sa'yo, mayroon kang love, joy, peace, long-suffering, meekness. Yan po yung fruit of the Spirit. Amen. Everybody say, praise the Lord. So, mapalad tayo. Nandito tayo sa tamang iglesia ng buhay na Diyos. The true church of the living God. At ang namumuno dito ay totoong propeta, pastor, na Diyos mismo ang naghirang. Awitan po natin ang ating mahal na Panginoon, may namahal. So patuloy po tayong mamamalakaya ng mga kaluluwa. Huwag po tayong manghimagod. Ang ating pong mga kababayan ay naliligaw ng landas. Patuloy tayong manawagan. Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of your sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Yung mga pastor ng mga Trinitarian, mga kaparian, mga obispo, mga ministro, sa naglalakihang mga reliyon, baka maunahan pa kayo sa mga NPA. yung mga commander ng NPA, palihim na silang nagpabautismo. Gusto na nilang magbago. Hindi naniwala sa Diyos to, mga taong to, mga mamamatay tao, mga kriminal, mga terorista. Pero ngayon, nakita nila, itong Jesus Miracle Crusade na to, nag-iisang grupo ng manampalataya na hindi natatakot sa amin. O kasi lahat na relihiyon takot sa... Hindi po natin masisisi yung mga pari, yung mga pastor, kung bakit sila sumusuporta sa mga NPA. Dahil takot sila. Pero ang Jesus Miracle Crusade, ang mga NPA ang takot sa atin. Amen. Hindi sa atin takot, kundi sa Diyos na kasama natin. Amen. Sabi ng mga NPA sa Sinundugan Valley, Brad, nagtataka kami pag mag-iisip kami ng masama sa inyo, may masamang nangyayari sa amin. So, pinapanood na lang namin kayo. At mayroon silang nakikita na nagsigaling dito. Mga kasama mismo nila na dinala. Pinabutismuhan, gumaling. O di, pinabayaan nila. Gusto nyo magbagong buhay, sige magbagong buhay na kayo. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. No. Ang ayaw lang ng NPA na ituro sila kung saan sila. So, gusto ko magbagong buhay, sige magbagong buhay kayo. Hindi kayo papaya, hindi kayo pipigilan. Hanggang nagsunuran na silang lahat. Amen. O, sila sumunod na rin. At yung mga kasundaluhan, sumunod na rin. Imagine yung leaflets natin, hinulog. Helicopter ang ginamit, ang laki ng gasto nun. Kung wala silang panampalataya sa ating leaflets, hindi nila gagawin yon. Pero dahil naniwala sila na yung leaflets na yon, kahit papel lang yon, may kapangyarihan yon para magbago ang buhay ng tao na makatanggap noon. Ating itaas ang ating makamay, awitan po natin ang ating Diyos na buhay may namahal. So tayo po ay napakapalad na nandito tayo. May propeta ng Diyos na sa Pilipinas. Kung walang propeta ng Diyos ang Pilipinas, matagal na tayong komunista. Pero tumayo ang ating mahal na pastor noong 1980s, beware
communism is Satanism. Nagkrusada, after INSA Revolution, 1986, 87, tuloy-tuloy panawagan ng mga pastor. Hinamon niya ang mga komunista. Patunayan niya may Diyos na totoo nagmamahal sa kanila. At yun nga, bumagsak ang komunismo. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ngayon, gusto na naman lang tumayo uli. Bumangon muli. Hindi na kayo makabangon. Marami ng mga commander na nandito na sa Jesus Miracle Crusade at nagpapatunay buhay ang Diyos. Everybody say, praise the Lord. Makabangon lang kayo kung wala na ang mga anak ng Diyos. Pag-rapture na. Maghari na ang Antikristo ng panahon na yan. So, pwede naman kayo makabangon sa panahon na yan. Pero in a short period of time. Dahil bababa ang malapi noon at makipaglaban sa Antikristo. At si Kristo ay maghari kasama ang mga banal sa loob ng 1,000 taon. Awitan po natin itong mahal na Pinoon, minamahal. Hallelujah. Iba't ang langit ay para sa mga banal, sa katulad ko. Hallelujah. Na naghahangad, na nagsusumikat, nagtitiis upang makarating. Itaas ang ating mga kamay sa ating mahal na Pinoon, minamahal. Hallelujah. Ay pagmalaki na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong puwin at ang pag-ibig mo, Jesus, sa akin. Tanging si Jesus ang siyang pag-asa ko at tagumpay ko ay madadamo kung magsusumikap, magtitiis upang makarating. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong puwiin. Ang pag-ibig mo, Jesus, sa akin. Hallelujah. At kung Amen. Praise the Lord. Praise ay Jesus. nasa langit na, Hallelujah. anong ligaya ang nadarama? Tu'y walang iyakan, anong saya at makapiling ka. Ang panalangin ay pagpalain na makarating sa iyong piling at ang pasanin ay iyong bawiin at ang pag-ibig mo, Jesus, sa akin. Hallelujah. Ang
Praise the Lord. Hallelujah. At ang pag-ibig mo Hallelujah, hallelujah. sa akin. Minamahal. May nakasulat po sa Book of Revelation na ang mga tao sa huling araw ay magkaroon ng bukol. Buong katawan, bukol. At hangad ng tao na mamatay na lang siya dahil sa bukol na yan. No? Bukol-bukol. Yun yata nakita kong monkey fox. Parang bukol-bukol sa katawan. Ha? Hindi kaya epekto ng bakuna yan? Nagkabukol-bukol na, tapos sabihin, monkey fox na. So, salamat sa mahal na Panginoon. We are protected by our loving God. Amen. Everybody say, praise the Lord. Kung biglang kakalat yan at worldwide, maging pandemic na yan, so, magduda na tayo. Baka epekto na nga sa bakuna yan, bukol-bukol na yan. Hindi talaga monkeypox yan. So, chemical na yan na side effect. So, talagang ang tao kailangan talaga lumapit sa mahal na Panginoon. Yung mga vaccinated na mga kababayan natin, buong mundo, mga tao sa buong mundo, before it's too late, kailangan magpabutismo sila sa tubig sa pangalan ni Jesus. Kung ano man yung chemical na yan na naitusok sa kanilang katawan, kung ano mang side effect niyan, at least mapigilan sa kapangyarihan ng mahal na Panginoon. Yung mga cancer nga, nagsigaling dito. Yung mga goiter, pinaliit na wala. Himala ng mahal na Panginoon, yan pa kaya. Amen. Tayo po manalangin minimali. Ilagay po yung kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa parte ng katawan na may karamdaman. Tayo po magkasama manalangin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pinakamamahal naming Panginoong Isus. Minsan pamalapin, humingi po kami ng kapatawaran. Sama kami nagkulang, nagkakamali, anumang may naisip magawa na magitim yung mga labi na hindi kaya ayas. Yung banal panapatawarin yung mga anak malapin noon sa oras to. Diyos, hallelujah. Sa panadalangin yung huling propeta sa lahat ng mga bansa, aming kagalang-galang at minamahal na pastor, Wildy Salmeda, 10 panalangin ng kanyang minamahal anak malapin noon. Hallelujah. Ang buong kanyang pamilya malapin noon. Aking sinasaway sa dakilang pangalan in the mighty of Jesus, cast out demons of incurable sickness and disease, viruses, cancer, heart disease, diabetes, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, in Jesus' name. In Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tumayo po tayo minamahal bilang pasalamat sa ating Diyos na buhay. Itaas po natin ang ating kamay and let us jump 3 times and shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Tayo po dumako na po sa ating announcement. Ating pong beloved brother Benji